Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala kay Jack Carter, isang matigas na miyembro ng gang, na marahas na kinumpronta ang isang adik sa slot machine. Kasama ang kaibigan niya si Connie, walang awa nilang sinisingil ang mga utang ng mga gangster. Gayunpaman, nagpasya si Jack na bumalik sa kanyang bayan matapos marinig ang balita tungkol sa pagkamatay ng kapatid niya si Richard sa isang aksidente na di umano'y dahil sa pagmamaneho ng lasing. May hinala si Jack tungkol sa mga pangyayari kaya't nagpasya siyang magsiyasat. Tutol si Connie sa padalis ni Jack dahil mahalaga ito sa kanilang boss, ngunit determinado si Jack na umuwi. Pagkatapos ng mahabang biyahe mula Las Vegas, dumating si Jack sa Seattle para sa libing ni Richard. Gayunpaman, malamig ang pagtanggap sa kanya ng asawa ni Richard na si Gloria. Sa kabila ng tensyon, pinayagan siya ni Gloria na makisali sa panalangin para kay Richard. Matapos ang panalangin, kinausap ni Jack ang kaibigan ni Richard na si Eddie sa pag-asang makakuha ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Iginiit ni Eddie na mabuting tao si Richard at hindi siya malamang na magkaroon ng kaaway sa mundo ng krimen. Susunod, sinubukan ni Jack aliwin ang kanyang pamangking si Darren na nagyoyosi sa libing. Nang nais ni Jack na pakalmayin siya, tinanggihan siya nito dahil pakiramdam niya ay malayo ang loob niya sa kanya dahil wala ito sa mga okasyon na bahagi ng kanyang buhay. Habang naghahanda na umalis si Jack, napansin niya ang isang babae at tinanong ito tungkol sa pagkamatay ni Richard. Ngunit tumanggi itong magbigay na impormasyon. Patlaon, nagtipon ng mga ladlunoksa sa bahay ni Gloria. Doon, pinilit ni Jack na talakayin ang kahinahinalang pagkamatay ni Richard na nagdulot ng pagkailang kay Gloria. Sa uli, pinakiusapan siya nitong tumigil dahil naiistorbo ang iba. Umalis si Jack sa bahay at sinamahan si Darren sa pagyoyosi na sinusubukang bawasan ang lungkot nito. Sa una, nag-aalangan si Darren sa presensya ni Jack dahil natatakot siyang may kinalaman ito sa mafia. Ngunit unti-unti nang nakita ang ibang panig ng kanyang tiyuhin. Nang ipinakita ni Jack ang malasakit sa pagkamatay ng ama ni Darren, sinabi ni Darren na hindi lasing ko ang kanyang ama at may pahiwatig na maaaring napilitan itong uminom bago ang aksidente. Sa kabila ng sakit, sinubukan niyang tanggapin ang kanyang pagkawala. Pagsapit ng gabi, bumalik si Jack sa bahay at tinanong si Gloria kung may alitan sila ni Richard bago ito namatay. Naging defensive si Gloria, iniisip na siya ang sinisisi sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, naramdaman niya ang tunay na malasakit ni Jack kay Richard kahit matagal na itong hindi nakikita sa loob ng mahigit 5 taon. Kinagabihan, nakatanggap si Jack ng tawag mula sa kanyang galit na boss sa Las Vegas na hindi masaya sa biglaan niyang pag-alis. Kasunod nito, kinontak siya ni Connie at inutusan siyang bumalik agad sa Las Vegas. Iginiit ni Jack na may mas mahalaga siyang aasikasuhin. Sa kabila ng pagkairita ni Connie na nagbantang isiwalat ang lihim na relasyon ni Jack sa kasintahan ng kanilang boss na si Audrey. Sa kabila ng banta, nanatiling kalmado si Jack at piniling ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Agad niyang pinuntahan ng bar kung saan nagtatrabaho si Richard at makilala ang may-ari na si Cliff na humingi ng paumalhin sa hindi pagdalo sa libing. Tinanong ni Jack ang tungkol sa ugali ni Richard sa trabaho at iginiit ni Cliff na mabuting tao at empleyado si Richard. Nainsulta si Cliff sa mga tanong ni Jack tungkol sa aksidente itinasawi ni Richard, ngunit hindi ito natitilad. Nang kalmado na si Cliff, humiling si Jack ng CCTV footage na agad namang ibinigay ni Cliff upang mawala ang anumang pagdududa. Bago umalis, binanggit ni Cliff ang tungkol sa isang babaeng nagngangalang Geraldine na sa sorpresa ni Jack ay naging kalaguyo pala ni Richard, ngunit ibinalik siya nito sa pagsisiyasat. Ngayon, binisita ni Jack si Cyrus, isang matagal ng kaibigan at miyembro ng mafia. Nagulat siya nang makita si Cyrus na nakikipag-usap kay Geraldine, ang kahinahinalang babae mula sa libing ni Richard. Gayunpaman, pinili ni Jack na hindi tanungin si Geraldine ng direkta at sa halip ay kumuha ng impormasyon kay Cyrus. Subalit, iniwasan ni Cyrus ang mga tanong ni Jack at ipinagmalaki ang bago niyang negosyo, na tila minamaliit ang tagumpay ni Jack. Naiinis, umalis si Jack ngunit hinarang siya ng isa sa mga tauhan ni Cyrus. Matapos bugbugin ang tauhan, sinundan ni Jack si Cyrus sa isang golf course kung saan nagbebenta ito ng isang babae kay Jeremy. Sa pagkakita ng sitwasyon, mabilis na lumapit si Jack kay Jeremy at binanggit ang tungkol sa pagkamatay ni Richard. Sa una, nag-aalinlangan si Jeremy, ngunit sa harap ng matinding presensya ni Jack, napilitan siyang magbigay ng impormasyon. Habang naglalakad sila sa golf course, sinubukan ni Jack alamin ang tungkol kay Cyrus ngunit tumanggi si Jeremy na sumagot. Nang takutin siya ni Jack, napilitan si Jeremy na aminin na si Cyrus ang nagbebenta ng mga babae sa kanyang kumpanya para sa mga investor. Pagkatapos ng revelasyong ito, hinikayat ni Jeremy si Jack na umalis. Kalaunan,
Pilit na kinontak ni Jeremy si Cyrus, na lalo pang nagpatibay sa hinala ni Jack. Dahil dito, nakumpirma ni Jack na sangkot talaga sina Jeremy at Cyrus sa pagkamatay ni Richard. Lalo na nang utusan ni Jeremy si Cyrus na patayin si Jack sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, tinawagan ni Jack si Audrey upang kumustahin ito. Pagod na sa kanilang lihim na relasyon, ipinangako ni Jack na kapag bumalik siya sa Las Vegas, isasama na niya si Audrey. Ngunit tinanggihan siya ni Audrey. Pagkatapos, binisita ni Jack si Gloria na nagsimulang magbukas ng damdamin sa kanya. Habang naglalakad sila sa parke, ibinahagi ni Gloria ang kanyang stress simula nang mamatay si Richard. Nabanggit din niya ang pagbabago kay Darren, na laging walang direksyon at lumalabas ng walang dahilan mula nang mamatay ang kanyang ama. Habang nag-uusap sila, binanggit ni Gloria ang biglaang interes ni Jack na hanapin ang pumatay kay Richard, kahit pa dati ay wala siyang pakialam. Ipinaliwanag ni Jack na sinusubukan niya itama ang mga pagkukulang kay Richard at sa kanyang pamilya dahil matibay ang ugnayan ng dugo. Pagbalik sa kanyang hotel, muling tinignan ni Jack ang CCTV footage mula kay Cliff. Sa video, nakita niya si Richard na kausap si Geraldine habang naroon din si Eddie. Agad na hinanap ni Jack si Eddie upang humingi ng address ni Geraldine. Nang harapin ni Jack si Geraldine, pinilit niyang malaman ang mga nangyari batay sa CCTV footage na tumutugma sa aksidenteng kinasangkutan ni Richard. Matapos ang matinding pangungulit, inamin ni Geraldine ang kanyang relasyon kay Richard. Ikinwenta niya na gusto ni Richard na magtanan sila palabas ng lungsod dahil sa mga problema sa pamilya. Nang tumanggi si Geraldine, pamaling si Richard sa alak na nauwi sa kanyang malagim na aksidente. Ang pag-amin ni Geraldine ay nagpatahimik kay Jack, ngunit nanatili siyang may duda sa pagkamatay ni Richard. Determinadong magsaliksik pa, pinuntahan niya ang isang dating kaibigang gangster na nag-alok sa kanya ng plane ticket na tila paraan upang ilayo siya sa investigasyon. Galit na tumanggi si Jack na nagdulot na isang mainit na pagtatalo hanggang sa makatakas ang gangster at si Jack ay humabol gamit ang isang sasakyan. Nang mahuli ang gangster, tinanong ni Jack kung sino ang nagpadala sa kanya at nalaman niyang si Cliff ang nagbigay ng ticket. Pagkatapos dito, hinarap ni Jack si Cliff habang may hawak na baril at matinding humingi ng sagwa. Sinabi ni Cliff na wala siyang alam dahil sinusunod lamang niya ang utos ni Cyrus. Nagmamadaling hinarap ni Jack si Cyrus at inakusahan ito ng pagpatay sa kanyang kapatid. Ngunit itinanggi ni Cyrus ang anumang kaugnayan, sinasabing wala siyang problema kay Richard noon at nakatuon lamang siya sa kanyang negosyo. Binalaan pa niya si Jack na huwag basta mag-akusa, na tila sinasabi pang maaaring aksidente lang talaga ang nangyari kay Richard. Pakiramdam na nasa dead end na, nagkita sila ni Darren nang di sinasadya at inimbitahan na ito sa hapunan. Habang sila ay nagkakapalagayang loob, naging bukas si Jack sa kanyang mga pagsisiyasat. Nang magtatapos ang gabi, inihatid ni Jack si Darren pauwi, ngunit may naramdaman siyang tao sa bahay ni Darren kaya pinilit niyang manatili ito sa sasakyan. Sa kanyang pag-iimbestiga sa loob, hinatake si Jack ngunit hindi na nahuli ang salarin. Tumawag siya ng pulis at ambulansya para kay Gloria na nasugatan sa ulo. Sa sobrang pag-aalala para sa kaligtasan ni Jack, pinakiusapan ni Gloria na bumalik na siya sa Las Vegas. Natatakot sa posibleng masamang mangyari dahil sa kanyang pagsisiyasat sa pagkamatay ni Richard. Pagbalik niya sa hotel, nandoon si Darren na nagpasya na manatili roon sa halip na sa bahay ng kanyang lola kahit imbitado ni Gloria. Habang natutulog si Darren, muling binalikan ni Jack ang CCTV footage at napansin si Geraldine na nagbibigay ng CD kay Richard. Determinado siyang malaman ang laman nito, kaya hinarap niya si Geraldine. Sa halip na sumagot, dinala ni Geraldine si Jack sa opisina ni Jeremy. Doon ipinaliwanag ni Jeremy kung paano siya manipulahin ni Cyrus gamit ang isang kompromisong video. Pinilit siyang magbigay ng pondo para sa mga operasyon ni Cyrus. Siniwalat niya ang mga detalye ng nakamamatay na pagtatagpo ni Richard sa tao ni Cyrus at nagmungkahi ng alyansa kay Jack upang pabagsakin si Cyrus. Gayunpaman, hindi agad tinanggihan ni Jack ang alok at piniling mag-imbestiga ng mag-isa. Ipinagpatuloy ni Jack ang kanyang pagsisiyasat ngunit bigla siyang tinawagan ng kanyang boss mula Las Vegas. Alam na pala nito ang tungkol sa lihim na relasyon ni Jack kay Audrey. Binalaan ng boss ni Jack si Audrey, napapatayin na ito kung hindi babalik si Jack sa Las Vegas. Pero matapang na sinagot ni Jack ang boss, sinasabing magkakaroon ng matinding ganti kung may mangyaring masama kay Audrey. Hindi nagpatinag si Jack at nagtungo sa bahay ni Gloria na nakaseryo pa ng police tape. Agad nang hinanap ang CD na ibinigay ni Geraldine kay Richard. Matapos maghanap sa bawat sunok ng kwarto, nakita niya ang CD na nakatago sa loob ng alkansya. Nang panoorin ito, natuklasan ni Jack ang video kung saan hinaharas ni Eddie si Darren. Sa pag-aalala, nagmamadali siyang bumalik upang aliwin ang kanyang pamangkin.
Habang nasa elevator siya, lumapit si Connie at ang kanyang mga tauhan na inutusan upang patayin si Jack. Bago magsimula ang laban, hinintay muna nilang makalabas ang ibang tao sa elevator. Pagbukas ng pinto, agad silang naglaban at mabilis na natalo ni Jack ang mga ito. Pagkatapos nito, natagpuan niya si Darren sa rooftop, kung saan ibinahagi nito ang kanyang trauma mula sa harassment at ang pagkakonsensya sa pagkamatay ng kanyang ama, na iniisip niyang bunga ng pagheheganti nito. Pinakalma ni Jack si Darren at puno ng determinasyon. Nagtungo siya upang harapin sina Eddie at Cyrus para sa kapakanan ni Doreen. Biglang nakatanggap si Jack ng voice message mula kay Geraldine na nagbubunyag na plano ni Richard na i-report sina Eddie at Cyrus sa pulisya kaya't nagplano silang kumilos laban sa kanya. Agad na nagtungo si Jack sa bahay ni Geraldine at natagpuan niya itong patay, pinaghihinala ang pagdadawan ni Eddie. Hinarap niya si Eddie sa bar ni Cliff at pinagbantaan hanggang sa umamin nito sa panghaharas kay Darren. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Eddie, tuluyang pinuno ng galit si Jack at binugbog ito hanggang sa mamatay. Habang palis si Jack, hinabol siya ni Connie at ng mga tauhan nito sa isang matinding habulan. Matagumpay na naiwasan ni Jack ang mga ito at napatay sa daan si Connie at ang grupo niya. Pumunta siya sa party ni Jeremy at hinarap si Cyrus tungkol sa pagkamatay ni Richard. Gayunpaman, patuloy na itinatanggi ni Cyrus ang kanyang pagkakasangkot at sinisisi si Jeremy, kahit na malinaw na siya mismo ang nagbabalak na ipakalat ang video ng harassment kay Doreen. Sa galit, pinakawalan ni Jack ang kanyang galit kay Cyrus, ngunit dahil sa kanyang mga surat, nadurog siya sa laban. Gayunpaman, ang pag-amin ni Cyrus sa pagpatay kay Richard ay nagbigay ng dagdag na determinasyon kay Jack. Sa alaala ni Richard at Doreen, bumangon si Jack at muling hinarap si Cyrus na nagpa-party. Sa brutal na laban, tinapos ni Jack ang buhay ni Cyrus. Pagkatapos, pinilit ni Jack si Jeremy na isiwalat ang lugar ng mga pumatay. Doon, pinarusahan ni Jack si Jeremy sa paraang katulad ng naranasan ni Richard. Sa takot, inamin ni Jeremy ang kanyang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Richard dahil sa takot na i-report siya nito sa pulisya. Matapos marinig ang pag-amin ni Jeremy, itinutok ni Jack ang kanyang baril ngunit sa wali, pinili niyang patawarin ito. Nakikita ang pagsisisi ni Jeremy at binibigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Di nagtagal, naghanda si Jack na umalis sa lungsod. Habang papalapit siya sa kanyang kotse, nagulat siya nang makita si Cliff na ninanakaw ang CD na may lamang video ng harassment ni Doreen. Sinabi ni Cliff na gusto niyang sirain ang CD, ngunit hindi naniniwala si Jack. Bilang resulta, itinutok ni Jack ang baril at binaril si Cliff. Sa huling eksena ng pelikula, binisita ni Jack ang libingan ni Richard at nagpaalam kay Doreen. Sa wakas, tapos na ang kanyang mga problema at bumalik si Jack sa Las Vegas upang magsimula muli. At dyan nagtatapos ang pelikula. Nice naman. Maraming salamat sa panonood, idol.